Mami Onyx, punong-puno ng pangamba ang aking nararamdaman sa mga sandaling iyon, Mami Onyx, dahil paano kung hindi ko magampanan ng tama at hindi ko maibalik ang sumpa sa mangkukulam, paano na lang ang aking anak, Mami Onyx? Dahil ayaw kong may mangyari sa aking anak dahil siya na lang ang nag-iisa na naiwan ng aking asawa, Mami Onyx, upang aking makasama habang ako'y nabubuhay. Kaya nung matapos magdasal ang manggagamot, Mami Onyx, na si Tia Myla, ay napahiga na ako sa papag, Mami Onyx, habang hinihintay ang umaga. Kaya ay, Eugene, dyan ka sa may kusina sa papag matulog. Sige ho. Kami naman ni Laura, dito kami sa loob ng kwarto. Maliit lang ang kwarto pero kasya na kami dito. Laura, halika na. Pasok na tayo sa kwarto. Kasi maaga pa tayo bukas. Sige na. Sige ho. Matulog na ho tayo. Nasa. Tara. Sumunod ka sa akin, ha? Nasa ospital na ako. Lilac? Wala dito yung anak ko. Lilac? Nasaan yung doktor? Nurse? Doc? Nasaan kayo? Yung anak ko. Lilac? Bakit parang walang tao dito sa ospital? May usok. Ano nangyari? Yung anak ko. Lilac! Lilac! Doc! Nurse! Ba't wala akong makitang tao dito sa loob? Nay! Lilac! Nasaan ka ba? Bakit hindi kita makita? Lilac! Diyos ko! Lilac! Saan ba kita hanapin, Lilac? Asan ka ba, Lilac? Laura! Abay, kanina pa kita ginising. Ano bang nangyari sa iyo, ha? Tiya, ano bang nangyari dyan? Ay, huwag kang mag-alala, Eugene. Okay lang si Laura. Ay, binangungot yata. Na okay lang. Babalik na kami sa pagtulog. Sige na, Eugene. Matulog ka na. Panaginip lang pala. Parang totoo. Diyos ko. Tiya Myla, isumakay ka na sa tricycle para makapagpahinga ka muna bago tayo aandar. Alam kong malayo to yung nilakad natin papunta dito. Sabi ko kasi sa'yo pasanin kita pero ayaw mao. Kaya sumakay ka na. Ay, sandali lang. Hayaan mo muna ako magpahinga dito sa baba ng tricycle. Ay, kaya nga ayaw kong umalis sa bahay ko kasi malayo yung sakayan ko pag galing dito sa bahay papunta dito sa sakayan. Hinihingal ako. Utak ko napakalakas. Pero yung tuhod ko at katawan parang gusto nang matulog sa ilalim ng lupa. Na, sandali lang, Eugene. Huwag kang magmadali. Hayaan mo muna ako dito sandali.
Tia Myla, may dala akong tubig. Ito, uminom ka muna. Ay, salamat. Laura. Sagdali lang. Buksan mo. Ayan. Eugene, may isa pang batol ng tubig si Laura. Gusto mo bang uminom ng tubig? Ha? Ay maraming salamat siya, Myla. Ay meron akong nakaantabay dito sa tricycle ko na tubig. Ay meron ako kaya salamat na lang. Ano na? Okay ka na ba? Ha? Ay, okay na ako. Nahala. Aakit na ako sa tricycle. Laura, dito ka na maupo sa tabi ko. Sige na, nang makaalis na ang tricycle. Sige ho. Mano Eugene, tara na ho. Ready na ba ang lahat? Nahala, sige. Tara na at nang makaalis na ang aking Mercedes-Benz. Pandarin ko na. Mano Eugene, salamat sa paghatid mo dito sa market sa akin. Kayo diretso na kayo sa ospital nang mahatid mo din si Tia Myla. Sige ho. Ay walang problema. Sino bang magtutulungan kundi tayo lang, hindi ba? Laura? Ay, oo nga naman, Laura. Sino bang magtutulungan kundi tayo lang din? Na sige, wag mo kalimutan yung sinasabi ko sa iyo kagabi, ha? Be wise. Kasi mas wise sila. Kaya tara na, Eugene. Puntahan na natin yung bata. Tara na. Nakaalis na sila, Mano Eugene at Tia Myla. Magbukas muna ako sa tindahan. Ayusin ko muna itong mga paninda ko. Ihanda ko na itong tagbe-20. Lalawayan ko ito bago ito ibigay sa matanda. Para maibalik ko sa kanya yung sumpa na laway niya inilagay niya sa anak ko. Tamang-tama to. Puntahan ko siya sa tindahan niya. Aling Pasing, magandang umaga ho. Ay, Laura, kumusta ka na? Kumusta na yung anak mo na si Lilac? Matagal-tagal nang hindi ko siya nakikita dito. Kumusta na kayo? Kumusta na yung bata, ha? Nagkayayaan yung mga pinsan. Naliligo sila sa dagat. Kaya hindi ko siya kasama ngayon. Ganun ba? Anong atin? Ano sadya? Parang nalungkot ka yata, Tia Pasing. Anyway, pabili ho ng kakanin. Ay hindi talaga maiwasan. Matagal na rin kasing hindi ko kayo nakikita. At yun lang yung anak mo ang kalaro ng apo ko. Na sige itong sapin-sapin. At itong biko ang paborito ng anak mo. Sige ho, maraming salamat.
Magkano ho? Oy, Laura, aba, matagal ko na kayong hindi nakikita dito at nagbubukas ng inyong tindahan. Nasaan ba si Lilac? At hindi ko na siya nakikita. Tia Marites, nasa paliguan yung mga anak ko kasama ng mga pinsan niya. Ganun ba? Kaya pala wala siya. Para saan yung tagbe-20? Akin na yung tagbe-20. Hindi ho. Aling Marites, ibabayad ko po ito kay Aling Pasing. Kailangan ko bayaran si Aling Pasing ng tagbe-20. Ay, Laura, ibigay mo na lang yan kay Aling Marites yung tagbe-20 mo. At libre na yang sapin-sapin at biko sa anak mo. Sige na. Ho? Sige ho. Ito ho. Aling Marites, akin na yung 100 mo. Ito na ho yung tigbe-20 na 100. Ay, salamat. Alis na ako ha. Balik na ako sa tindahan. Pumupunta lang talaga ako dito dahil magpapalit ako ng barya. Buti na lang meron ka. Sige. Alis na ako. Punta na ako doon sa tindahan ko. Sana makapunta na dito yung anak mo at namimiss ko na rin. Aling Pasing, maraming salamat dito sa sapin-sapin ha. At sa biko na ibinigay mo sa anak ko. Aalis na ako, punta na ako sa tindahan ko. Sige, Laura. Ipakain mo yan agad sa anak mo, ha? Sige. Hindi pala ganun kadali. Totoo ngang wais yung mga mangkukulam. Diyos ko. Pagbalik nga lang ng laway, hindi ko pa magawa-gawa. Ano bang gagawin ko? Paano na to? Sino yun? Anong nangyari? Uy, Venosa, anong nangyari sa looban? Ba't nagsitakbo ng mga tao? Ay, si Aling Marites daw nahimatay pagkatapos niya suklian yung nagbili sa kanya ng laruan. Ewan ko ba doon? Ganun ba?